Ilang nakakabahalang post sa social media ng ilang netizen ang nakatawag pansin sa responde. Ito'y babala sa mga grupo ng event suppliers, freelance photographers at videographers patungkol sa isang individual na di umano'y nanloko sa kanila. Ang tangi nilang nais, mahanap ang mga nasabing tao. Kasabay ng panawagan nila na huwag kuhanin ang serbisyo ng mga ito dahil sa talamak umano nilang pambubudol sa kanilang mga nagiging kliyente. Nakausap namin ang ilan sa kanila at agad silang pumayag na humarap sa ating kamera. Ang mag-asawang Beth at Mario ikinwento ang pangyayaring hanggang sa ngayon hindi nila malilimutan. Kinuha nila ang serbisyo ng isang event supplier mula sa social media para sa kanilang kasal Enero nung nakalipas na taon. Ito ang Click and Create. Yung parang nag-contact sa kanila, nag-post ako sa isang parang events, catering, ganon. Naghanap ako ng photographer tsaka videographer para sa prenup tsaka wedding event namin. Tapos, ang dami po nag-message. Tinitingnan ko yung package, parang okay naman siya kausap. Pinag-isipan pa rin po namin bago namin siya kunin. Then after December 27, nag-usap kami na kukunin na nga namin siya. Tapos nanghingi siya ng reservation fee na 1,000 sa December 28 para sa prenup namin. Bien Salvacion, yung Gcash na pinasahan namin nun. Pero ang sabi niya, under siya ng Click and Create. Nagpakilala naman siya talaga na sila yung may-ari ng page. Maayos kausap ang nagpakilalang admin na si Clint Salvacion. Pasok din sa kanilang budget ang inialok nitong pakete para sa kanilang prenup. Tapos nung day na December 28, naalala ko pa, sa wildlife pa kami nag-shoot nun eh. Nag-message siya sa akin, sabi niya, andito, ang pakilala niya kasi nakukuha na ang videographer doon is kapatid niya, si Luna. Si Luna ang sabi niyang pangalan, tapos may kasama daw na photographer which is si Vince. So kumbaga sa yung kausap talaga namin, hindi namin talaga siya na-meet. Professional at mabait ang nagpakilalang photographer at videographer na si Luna at Vince. At dahil nagalingan sa kanilang talento, ang mag-asawang misteryo, agad din silang nakipag-deal na sila na rin ang kukunin sa mismong kasal nila. Sobrang ang ganda ng output. Talagang nagustuhan namin at nagbigay din kami ng tip. Maaga sila, nauna pa nga po sa amin sa So reception. yung kasal namin mga 3 p.m., 11 a.m. nandun na sila. 9 nga eh, daddy. Mga 9, di ba? Oo. Nag-chat sa akin yung may-ari ng resort, which is nag-aayos pa ng mga Sabi niya sa akin, ma'am, andito na yung photographer and video. Ay, ang aga naman nila Luna, sabi pa namin. Di mga bandang 11, tsaka po kami dumating. Ayun, nag-shoot, nag-start na mag-shoot. Pinag-ano na yung mga abay po namin. Lahat, pati yung mga damit ko. Kaya sabi ko, grabe yung effort. Tas, Nag-e-effort talaga sila tsaka friendly sila sa amin. So talagang wala kaming naisip talaga na lulukohin nila kami at scammer talaga sila. 2 hanggang 3 linggo, ito ang pangako sa kanila ng grupo ni Clint para sa mga larawan at video na kanilang kasal. Ngunit dito na rin pala magsisimula ang panluloko sa kanila ng kampo ng mga ito. wala kaming kahit 1% na maisip na gagawin nila sa amin talaga. Kasi yung prenup, okay eh. Okay siya eh. Okay sila eh. Hindi namin sure kung talagang sinadya nila yon or ano. Pero wala eh, binlock na kami. Ibig sabihin, scam talaga. Kaya tapos ang sabi 1 to 3 weeks daw, masisend na yung photos yung video. Siyempre nag-expect kami na umabot ng 3 weeks, wala pa rin. So baka sabi ko, baka 1 month. Umabot na ng 2 months, wala pa rin. Kaya tinatawagan na ng asawa ko, mini-message na sa messenger, wala pa rin talaga. So parang nung time na yun, sabi ko, ayaw niya na talagang mag-response, tawag, wala pa rin. So baka ano talaga to, scammer talaga. As in, hindi na po kami pinansin. Ganun. As in, talagang, yung message namin, which is hindi na nila sinisin. Parang parang January 21 ang pangako niya sa akin na ibibigay niya. Last namin usap January, then February, nag-start na po siyang mag-reason. February yun, reason, gato. Dumating yung March, syempre siya, alis na siya nun. Sabi niya, ba't alis na ako? Wala man lang akong makitang picture tsaka video. Sabi niya ganun, tas wala na talaga, nawala, as nawala sila. So talagang doon ko na naisip na scammer siya. So doon ako nag-decide na i-post siya sa social media para maging aware din yung lahat na ayoko na rin may mabiktima kasi. Sa inis ni Mario sa pangyayari, nag-post na siya sa iba't ibang online groups para ipagtanong-tanong ang tunay na pagkakilanlan ng admin sa likod ng Click and Create. Matapos ito, nakatanggap siya ng mensahe ng pakiusap mula kay Clint
para i-take down ang kanyang post kapalit ng mga litrato ng kanilang kasal. Sa pag-aakalang tutupad ito sa kanilang usapan, binura ni Mario ang post ngunit makalipas ang ilan na namang buwan, si Clint tila naglaho na parang bula. Mga 2 weeks, 3 weeks, wala pa rin hanggang sa, yun na, hindi niya na makontak. So, doon na lang talaga namin naisip na Talagang style nila. Parang March 13, basta nag-start po mag-reason na namatay yung tatay, nakurap yung cellphone, nagagalit yung boss, ganun na yung nasa labi na. Tapos pagdating ng March 13, yun na po yung last conversation na namin, which is araw-araw ko pa rin siya mini-message hanggang August. Nandun talaga hanggang August yun. Kasi talagang pag nakita nyo po, very professional po, ganyan sila. friendly sila. Friendly sila, talagang hindi maiisip na mga ano talaga to. Saka nag-e-effort talaga sila sa pagkuha ng mga photos ng video. Kaya, Akala namin talaga legit talaga. Legit naman po talaga sila nung una. Pero parang pinasakay lang kami. Yung pagdating sa event na, syempre mas malaki yung bayad, iisip nila. Yun na, hindi na binigay. At ang mas malaki nilang problema dahil walang kontrata o official receipt na ibinigay sa kanila, hindi nila matunton ang opisina ng mga ito. Ang contact number na dating nagri-ring, abay wala nang sumasagot. Sa muling pag-imbestiga na mag-asawa, napag-alaman nilang nagbago na ang pangalan na nagpakilalang Clint Salvacion sa kanila. Nahanap nila ito sa social media bilang Eni Sarmiento, habang ang iba nagtatago na rin sa likod ng iba't ibang pangalan. Dito na rin nila nalaman na hanggang sa ngayon, tuloy pa rin ito sa ginagawang panluloko. Noong time na yun, buntis ako. Grabe yung emotional stress ko sa kanila. Mula March 13 hanggang August po, nakikiusap ako, tinatawagan namin yung cellphone, which is, di ba po sa cellphone, na-auto block yung number. Parang in-auto block yung number namin, which is, tutunog lang siya, pero hindi na talaga makontak. Tapos sa messenger, hindi na lang kami sinin. Wala po kami nakuha talaga. As in, zero. Yung mga clip na kagaya ng meron kami na nahagip sila sa camera, galing na yun sa mga bisita namin. Wala. Nahanap nga sa amin ng mga ABF, syempre, mga ninong, mula kaming last year, nakaka-frustrate talaga. Nakakahiya as in. Kasi syempre, excited din yung mga bisita namin na makita yung mga photos and video. Pero, ayun, hanggang sa sinabi namin na na-scam kami. Nais si Mario at Beth na matuto ng leksyon ang nanloko sa kanila na si Eni Sarmiento. Kaya nagpasya silang mag-report na sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para tuluyan ng matigil ang pambubudol ng mga ito. Ilan din sa mga biktima ang sumama sa paghahain ng salaysay sa krame. Hindi man sila humarap sa ating kamera bilang proteksyon sa kanilang pagkakinanlan. Halos kasing tulad ang kwento ng mga ito sa naging paraan ng mga manloloko. Para matigil na yung kalokohan nila. Ayaw na namin may mabiktima pa sila na sa mga event like a wedding, birthday, or kahit ano. So, sana matigil na talaga. Ayun. Tsaka ang hirap nung emotional stress. Syempre, pinaggastusan yung event. Kaya ka nga kumuha ng photographer, videographer para, syempre, matreasure yon sa mga anak-anak mo, mapapakita mo. Ganun yung namin, reason namin. Tapos biglang ginanon sa ang po namin, wala na silang parang mga biktima kagaya namin. Mahirap sobrang sa puso. Hindi na lang namin hindi naman po yung financially na na-scam sa amin eh. Kasi madali naman kitain yun. Pero yung memories, hindi naman kasi mauulit yun po. Napakahirap po talaga yung ginawa nila. Ang mga ganitong kaso hindi na bago sa pamunuan ng Anti-Cybercrime Group. At ayon sa kanila, gagawa sila ng mga hakbang para matunton ang mga salarin at mabigyan ito ng hustisya ang mga nabiktima. Mula nung pandemic, since nag-divert na tayo dun sa mga online shopping, and also marami ng kababayan natin at tayo mismo gumagamit na rin ng device or sa internet or sa mga social media platforms na mga interactions natin, kaya mas dumami yung cases ng online scams compared to year 2022 or before ng pandemic. Since ang mga manloloko na ito or scammers ay gumagamit lang or gumagawa ng mga dummy accounts para makapanloko. Usually, yes, tama po kayo, nag-grab sila ng mga photos dun sa mga legit talaga ng mga sellers and legit na companies. And ang ginagawa nila, pinapababaan nila yung price para
tayo na mga consumer or mga customer ay mas ma-entice, mas maniwala tayo at kukunin natin since mas lesser or mas makakatipid tayo without even thinking na yung mga prices na pala na yun ay ginagamit nila para makapanloko. Kaya yan po yung isang red flag. Beware po tayo sa mga too good to be true na offers. Also po, tignan po natin yung mga accounts nila, kung ito po ba ay maraming followers or yung mga comments dun sa reviews po. And also, mag-legit check tayo. Tignan natin dun sa mga pages ng mga scammers, baka na-post na rin po ng mga concerned citizens na scammer pala yung mga posts na ito. Payo nila na parte ng bawat transaksyon ng mga dokumento na kinakailangan na ma-secure ng mga kliyente sa gagawin nilang investigasyon. Mula sa mga kontrata, resibo at maging sa mga online transactions dahil magsisilbi itong pruweba at ebidensya laban sa mga inirereklamo. Kami po yung nagkakandak ng investigation and also po kung kaya nating i-entrap, nagkakanta kami ng entrapment operation or kung hindi man po, kami po yung nag-a-assist sa mga biktima sa pag-file ng case po and that is through regular filing. And ang nangyayari po doon, kami din po nag-a-assist sa pag-apply ng cyber warrant sa court nang sa gayon ma-implement natin doon sa mga social media platforms or payment service provider na ginamit kasi po yun yung way para malaman natin yung real identity ng mga scammers. Sa mga oras ito, nakatanggap kami ng mensahe mula kanila Beth na nakipag-ugnayan sa kanila si Eni Sarmiento. Nangako umano itong bibigay ang mga litrato at maging ang video ng kanilang kasal matapos ang halos 1 taon nilang pag-aantay. Ngunit hindi na umano ito, may edit pa at ibibigay lamang sa kanila ng raw. Maging ang ibang nagreklamo, kinontak di umano at pinangakuan na ibibigay din ang kanilang mga litrato sa mga susunod pang araw. Sa anumang serbisyong ipinangako mo at binayaran ng iyong kliyente o customer, dapat lang nasuklian ng maayos at tapat na produkto at serbisyo upang maproteksyonan hindi lamang ang iyong trabaho, ngunit maging ang iyong pangalan na iniingatan mo sa industriyang nagtataguyod sa iyo. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.